Magandang araw muli sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. At ngayon po, magpatuloy na po tayo sa ating segment na kung saan ay sumagot sa inyong mga komento at tanong para mabigyan po natin ito ng paglilinaw. So itong katanungan ito ay hindi ko na po i-mention kung anong pangalan niya. Ang importante, ilinaw natin itong kanyang komento dito sa ating YouTube channel nang sa ganun ay magkaroon tayo ng tamang diwa at pangunawa sa salita ng Diyos. Basahin natin. Bakit hindi nila nakikilala si Jesus? Siya ang dyablo na nandaya sa sanglibutan. Nakasulat sa Bible maraming talata bakit walang bakakaunawa. Malapit na judgment ng kaluluwa. Magbalik loob kayo sa nagbigay hininga sa inyo. Ang Diyos na lumikha ng tao, siya ang naghinga sa bibig ninyo. Kaya kayo nakakapagsalita, kaya may boses kayo, Jesus kayo ng Jesus. Hindi ninyo nakikilala porque ba sinabi ng propeta niya, siyempre itataas siya ng kanyang propeta. Siya nga pumili sa kanila. Sila ang tinutukoy sa Revelation na mga huwad. Alam niyo po, sa ganitong mga hindi nakakakilala sa Panginoong Hesus, ganyan po talaga ang mga taong gustong manlait at pabuluanan ang mga aral at turo ni Kristo. Kaya dito sa taong ito, no, na kung saan ay nais niyang kalabanin yung Panginoong Hesus, ano po, sapagkat walang pangalan sa silo ng langit na ibinigay ang sukat ikaligtas, yung salitang Jesus. Yun po yung pangalan. Siya po yung magliligtas sa atin. Kaya basahin natin. Kaya huwag niyo sabihin yung salitang Jesus ay dyablo. Sapagkat ginagamit din po yung pangalang iyan para ipandaya sa mga taong hindi makakaunawa. Kaya basahin muna natin itong pangungusap na ito para maintindihan po natin na yung salitang Jesus na yan po ay isang bagay na sagrado na ibinigay ng Ama sa pagkakakilanlan na tagapagligtas. Basahin natin. Ito po yung mga sulat ng mga apostol sa aklat ng mga gawa 4:12. Basahin natin. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Yan po ay napakalinaw. Napakalinaw po na kung saan sinasabi ng kasulatan. Sino yung tinutukoy na Jesus na yan para makilala po natin? Balikan po natin yung verse 11. Si Jesus ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo, pundasyon po yun ang ating pananampalataya para makilala natin ang Diyos Ama. Kung hindi si Jesus bumaba dito sa mundo, hindi natin makikilala yung Diyos na kung saan ay makapangyarihan sa lahat, na pinagmula ng lahat ng mga bagay. At ang Panginoong Hesus, yan po yung anak ng Ama, na kung saan nagkatawang tao para ihatid ang mabuting balita. Kaya binigyan siya ng pangalan para ma-identity natin na siya yung darating na tagapagligtas. Hindi lang sa bansang Israel, maging sa sanlibutan. Alam niyo po, sa hindi niyo pagkakilala niyo po, lalo-lalo po doon sa ating nagko-comment, kung babalikan po natin yung tanong na ito, ano po, ako po'y nalulungkot. Ang sabi niya, no, bakit hindi nila nakikilala si Jesus? Maaring itong nagtatanong na ito, no, hindi niya nakikilala si Jesus. Itinuturing na siya ang dyablo. Alam niyo po, yung dyablo na nandaya ay hindi si Jesus. Sino po yung nandaya ng sanlibutan? Yan ang ating alamin sa kasulatan. Hindi po si Jesus. Bagamat maraming salitang Jesus, hindi lang po ang pangalang Jesus lang ang nakalagay diyan. May Bar Jesus. Ngayon, bago natin puntahan yung nandaya na ng sanlibutan, puntahan muna natin yung si Bar Jesus na kung saan ito po'y kapangalan din po. Amen? Ng ating Panginoon Kristo nang sa ganun maintindihan natin hindi lang isa ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay maraming gumagamit. Kaya nga, para maintindihan natin, ma-identify natin sino yung isang pangalan na Jesus
na siyang nagliligtas. Bagamat na nabasa natin dito sa aklat po ng mga gawa sa chapter 4 verse 12, di ba? Si Jesus po yung tinatawag na bato. Yan po ang sinasabi ng kasulatan, walang ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas kung sino man yung sasampalataya. Amen? Kaya itong salitang Jesus, hindi lang po yan eh. Kaya baka nalilito lang po itong nagtatanong sa atin. So puntahan natin yon at basahin natin. Para malaman natin na kung saan may kapangalan yung ating Panginoong Hesus. Kaya nga lang, Ber Jesus. Ano ho? Kasi nga po, para maintindihan natin doon sa mga taong hindi nakakilala sa ating Panginoon Kristo. Kaya, Panginoong Jesus Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Kaya nga po, para hindi tayo magkamali, hindi tayo magkaroon ng maling diwa, basahin natin kasi may kapangalan po ang ating Panginoong Hesus. Basahin natin dito sa aklat ng mga gawa 13:5. Ang sabi dito, no? Pagdating nila roon sa bayan ng Salamis, nangaral sila ng salita ng Diyos sa mga sambayan ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan Marcos at tumutulong siya sa kanilang gawain. Inikot nila ang buong isla hanggang sa nakarating sila sa bayan ng Papos. May nakita sila roon ng isang Hudyong salamangkero na nagkukunwaring propeta ng Diyos. Ang pangalan niya ay Bar-Jesus. Ngayon, kung papansinin po ninyo, no, may salitang Bar-Jesus. Hindi po yan ang ating Panginoon Kristo. Bar-Jesus. Isa po siyang salamangkero. Ibig sabihin, kampon ito ng dyablo na kung saan baka ito ang inyong pagkaunawa. Mga kaibigan ko at mga kapatid, pinapaunawa ko lang po dito sa ating nagko-comment na ang sinasabi niya, bakit hindi nila nakikilala si Jesus? Siya ang dyablo na nandaya sa sanlibutan. Kung babasahin po natin itong pangungusap na ito, no, ho? Merong isang Hudyo na salamangkero, nagkukunwaring propeta ng Diyos. Ang pangalan ay Bar-Jesus. Tandaan po natin, marami palang kapangalan yung ating Panginoon Kristo. Kaya lang, pag hindi tayo marunong umanawa, umintindi sa mga nakasulat, ay pwede tayong mailigaw. Pwede tayong maniwala sa mga ganitong mga taong nadadaya. Kaya huwag kayong padadaya. Ngayon, ang sinasabi pa niya, dito sa mga bagay nito para maunawaan natin, ang sinasabi niya, yung dyablo na nandaya sa sanlibutan ay hindi si Jesus. Basahin natin, sino ba yung nandaya? Sino yung dyablo na nandaya ng sanlibutan? Basahin po natin dito sa Apokalipsis 12:9. Ito po ang nakasulat. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na dyablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So ito palang dyablo o Satanas, yan pala yung tinatawag na malaking dragon, yung matandang ahas. Siya po yung nandaya sa mga tao, yung pong sanlibutan, mga tao po yan. Lalong-lalo na yung pong nadadaya ay yung mga hindi nakakilala sa ama at sa anak. Yan po yung mga madadaya. Maaring itong nagtatanong sa atin, baka mismo siya ang nadaya. Kaya yung sinasabi niya na ang Panginoon Kristo raw ang nandaya, hindi po. Hindi po nandadaya ang ating Panginoon Kristo sapagkat wala siyang kasalanan. Amen? At tinukso pa nga siya ng dyablo. Hindi nga siya natukso, di ba? Nung siya'y pumunta doon sa ilang. Amen? Kaya nga po, hindi dapat natin paniwalaan ang mga ganitong mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus. At ang sinasabi pa niya, no, nakasulat sa Bible maraming talata, bakit walang nakakaunawa? Bakit hindi siya nagbigay ng mga talata na kung saan marami siyang nakitang pangungusap sa kasulatan kung talagang nandaya ang ating Panginoong Hesus?
Ayan ang ating pang-aalamin sa mga ganitong katanungan para hindi tayo magkaroon ng takot o pangamba sa ganitong mga tanong na ito, 'di ba? Kasi lalo-lalo na po yung mahihina sa pangunawa, magkakaroon ng confusion, mag-aalala, matatakot. Pero wag po kayong mag-alala ano, mga kapatid ko sa pananampalataya. Narito ang ating channel para abutin ang inyong kahinaan at makatulong po sa inyo. Huwag basta-basta kayo maniniwala. Kung may kasulatan naman po na tayo para sampalatayanan at makita natin yung katotohanan, nakasulat po. Eh siya, nagsabi laang pero wala naman siyang ibinigay na talata. Amen? Kaya huwag po kayong magkakaroon ng takot o pangamba. Bagamat may mga ganitong nagsasabi at pinasisinungalingan, ano po? Yan ang mga taong sinungaling na hindi nagsasabi ng katotohanan. Amen? Ngayon, ilinaw pa natin, ano? Yung sinasabi natin na si Jesus ay tagapagligtas, yan po yung nabasa na natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 12. Totoo po yun. Si Jesus lang po yung magliligtas sa atin. Walang sino man. Bakit po? Kasi nga po, marami madadaya ngayon. Ang dami nilang pamimilian para panghawakan. Kaya tayo, ang ating pong pananampalataya ay sa Ama at sa Anak lang. Yan po ay nakasulat po sa aklat ng mga apostol. Sa mga sulat po ni Juan, chapter 14, verse 1. Basahin natin para maintindihan natin ang kasulatan kung merong ganitong magpapaliwanag. Ano po ang sabi ng kasulatan? Basahin natin. Huwag magalimahanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Mismo yung anak ang nagsasalita. Ang sabi ng anak, mismo yung Panginoong Hesus, pagsasampalataya tayo doon sa kanyang ama at sa kanya. So, maliban pa diyan, wala nang idinagdag na marami pa tayong sasampalatayanan. Di ba? Kung ang Panginoong Jesucristo specific magsalita, kaya nga unawain natin. Baka ang dami yung sinasampalatayanan. Ang ibinibigay ng salita ng Panginoong Hesus ay ito, sasampalataya tayo sa Diyos at sa akin, ibig sabihin sa Panginoong Hesus. Kaya kung hindi nananampalataya itong nagtatanong na hindi ko alam kung anong pangalan niya, ano ha? Pero ang importante, maipaabot natin yung mabuting balita na si Jesus po ay sampalatayanan para maligtas. Bakit po? Yan po yung nakasulat. Mag-ama lang po ang ating pakikinggan sapagkat nasa kanila po yung katotohanan. Kapag hindi tayo sasampalataya sa Ama, ano mangyayari? Basahin natin. Basahin po natin sa mga sulat po ni Juan. Unang Juan, chapter 5, verse 1. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Nakita po ninyo? Kaya mag-ama po ito, na kung saan ay maintindihan natin ang kasulatan. Basahin natin sa ibang salin para mas maintindihan pa natin. Ano po? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Amen? So, ay correct lang po dito sa ating grammar. So, dapat capital A po yun para tumutukoy mismo sa amang makapangyarihan sa lahat. Kasi tayo, kung hindi natin uunawain, mag-ama talaga po yan. Ang sinasabi dito, ang sino mang umiibig sa Ama. Amen? Umiibig ba tayo sa Ama? Sa amang makapangyarihan sa lahat? Maging doon sa kanyang anak? Ang sabi dito, umiibig din sa kanyang anak. Dapat capital A din dito. Dapat capital A din po yung salitang anak para ma-determine natin ito, tumutukoy ito sa kanyang anak, sa ating Panginoong Hesus. Malinaw naman po, nakalagay naman dito hindi naman tayo para baguhin natin ang nakasulat. Unawain po natin. Ang sabi ko po sa inyo, walang mga perpektong Biblia kung pag-uusapan. Kasulatan po ay nakasulat yung mga dapat unawain natin. Kailangan may tatlong bagay lagi tayo na sa pagbabasa
naroon yung uunawain. Amen? At tutuparin natin kung ano yung nakasulat. Pero sa ganitong nakasulat ay hindi nai-correct ng tama sa mga pag-iimprenta, hindi naman tayo para sundin lahat natin yun, kundi unawain natin. Ang sinasabi dito, unawain natin ha, para maintindihan natin. Dito sa pangungusap na ito, mga unawain ninyo. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo, di ba't yun ang anak? Ay anak ng Diyos at ang umiibig sa Ama. Kaninong Ama? Eh kung small letter yan, eh pwede kang umibig sa iyong Ama. Di ba? Eh pang tao yun. Pero ang ating pananampalataya ay pang-espiritual. Kaya ito yung tumutukoy itong salitang Ama. Ano po? Underline ko po, ano? Itong salitang Ama, iyan po ay dapat capital A para tumutukoy dun sa Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ay umiibig din sa kanyang anak. So, dapat capital A din po yung salitang anak. So, may mga error talaga sa pag-iimprenta. Kaya mag-ama po yan. Kaya kung babalikan po natin yung aklat ng Juan, chapter 14, verse 1, yan po yun na tinutukoy sa mga sulat ni Juan. Balikan natin ano, para maintindihan natin. Kasi tayo, kung kulang tayo sa pangunawang espiritual, hindi talaga natin ito maunawaan. Kaya ang mga nakasulat, akala nga natin, tama na, pero kailangan pa rin nating unawain. Ano po? Balikan natin itong 14.1. Ang sabi dito, huwag magalimahanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, capital D. Napag-aralan po natin ito no, nung nakalaang mga videos natin. May salitang Diyos pero small d, hindi sa tunay na Diyos po yun. Kaya gumamit dito ng capital D para tumukoy ito doon sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen? Dito pa ay susunod natin, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ito yung salitang akin kay Kristo Jesus. Kaya 'di ba? Ay di dalawa ang ating sasampalatayanan. Wala naman pong masama. Kasi nakasulat po o dalawa ang nakasulat dito. Magsisampalataya kayo sa Diyos, sa Ama, magsisampalataya tayo kay Kristo. Wala pong masama doon kasi nakasulat. Uunawain lang natin. Kasi ang pangunawa po ninyo sa Diyos, iisa. Doon sa mga hindi nakakaunawa, iisa daw. Pero ginawa pa nilang tatlong persona sa iisang Diyos. Eh di isa rin po yun. Kasi ang mangyayari nun, pag sabing 3 in 1, siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. Eh hindi po ganun. May kanya-kanya silang being. Amen. May kanya-kanyang being. Yung Ama, makapangyarihan sa lahat. 'Di ba? Yun ang kanyang kalalagayan. Yung tinutukoy na anak ng Diyos, si Jesus po yun. Binigyan po yun ng sarili ding buhay. May sariling kalalagayan. Maging yung banal na espiritu, may sariling kalalagayan. Yan ang dapat nating unawain. O sige, pakita ko sa inyo. Yung ama may sariling kalalagayan. Yung anak may sariling kalalagayan. Yung banal na espiritu may sariling kalalagayan. Hindi sila 3 in 1. Eh kung sila 3 in 1, ay pantay-pantay po yun. Ibig sabihin, walang mataas, walang mababa. Kasi iisa yun. Eh ang ating pagkakilala sa ama, mas makapangyarihan sa lahat. 'Di ba? So alamin natin sa kasulatan para hindi tayo madaya ng mga ibang nangangaral na pantay-pantay daw sila. Hindi po gano'n. Kapag 3 in 1, pantay-pantay 'yun, 'di ba? Walang mataas, walang mababa. Alamin natin sa kasulatan para maintindihan natin na kung saan ay may kanya-kanyang kalalagayan. Basahin natin. Diyan din po sa aklat ng Juan. Siya din po ang magpapaliwanag, hindi ako, ano? Basahin natin. Ito po, basahin natin sa mga sulat ni Juan 5:26 para maintindihan natin, no? May sariling kalalagayan ng Ama, may sariling kalalagayan ng Anak, ganun din ang Banal na Espiritu para hindi maging 3 in 1 ang inyong pagkakilala sa Diyos. Basahin natin. Kasi yun ang doctrines ng Trinity. Eh wala namang salitang Trinity. Kahit halughugin ninyo mula Genesis hanggang Pahayag, wala kayong makikitang salitang Trinidad. Kaya dito natin maunawaan may sari-sariling kalalagayan. Amen? So basahin natin. Sapagkat kung paanong ang Ama, capital A, yung Amang makapangyarihan sa lahat,
ay may buhay sa kanyang sarili. 'Di ba't malinaw? May buhay siya sa kanyang sarili. May sariling kalalagayan yung Ama. Tuloy pa natin, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang Anak, capital A, tumutukoy kay Kristo Jesus, na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Kaya dapat malinaw po, maging dito sa nagtatanong, no, hindi kilala ang ating Panginoong Kristo, mandaraya daw. Dapat natin pong makilala, yung ating Panginoong Kristo ay merong pagka-Diyos. Kung paano yung Ama merong pagka-Diyos. Amen? Ang Banal na Espiritu, wala naman tayong mababasa ang Diyos, Espiritu Santo. Wala po. Espiritu ng Diyos. Eh ano po yung Espiritu ng Diyos? Tumutukoy yun sa anak. Yung Espiritu ng Diyos, kasama sa paglalang. Kaya mababasa natin ito naman doon sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 2. Iyan po yung anak ng Diyos na tinatawag na Espiritu ng Diyos. Kaya alamin natin sa kasulatan. Basahin natin ano po para maintindihan natin. Genesis chapter 1 verse 2. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Basahin natin. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Si Kristo po yun. Kasi wala naman pang pangalan ng panahon ng lilikhain para lang makilala natin na yung Espiritu ng Diyos, kasi ang ating Panginoong Kristo nasa Espiritu. Amen? Anak ng Diyos yun eh. Kaya yung Espiritu ng Diyos, si Kristo po yun. Yan ang kasama ng Ama sa paglalang. Yung sinasabi po niya dito, no, kung babalikan natin yung kanyang pinagsasabi, hindi niya kilala ang Panginoon Kristo. Ang Panginoon Kristo, manlalalang din po yan. Siya din ang lumalang ng tao. Yung sinasabi mo dito, no, malapit na ang judgment ng kaluluwa. Magbalik loob kayo sa nagbigay ng hininga sa inyo, ang Diyos na lumikha ng tao. Di ba't ang ating Panginoong Hesus ay mayroon pong pagka-Diyos? Kaya siya po ang lumikha ng tao. Mamaya patutunayan ko sa inyo. Bago sasabihin mo na siya ay mandaraya, hindi po. Siya po ang katotohanan. Kung kikilalanin natin si Kristo, siya rin po ang nagbigay ng hininga sa bawat isa sa atin. Siya po din ang lumikha ng mundo. Siya din po ang lumikha ng tao. Kaya kaibigan na nagtatanong dito sa komentong ito ililinaw ko sa iyo, no? Para maunawaan mo ang nilalaman ng kasulatan. Huwag mo namang sasabihin, kaya may boses kayo, Jesus kayo ng Jesus, hindi ninyo nakikilala. Porque ba sinabi ng propeta niya? Alam niyo po, wala pong problema kami magsabi ng Jesus dahil anak siya ng Diyos. Manlilikha po siya. Meron pong pagka-Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Alamin natin sa kasulatan, no? Para maintindihan na itong nagtatanong. Mga kapatid ko sa pananampalataya, marami na naman kayong matututunan sa channel ito. Dito lumilitaw yung mga taong hindi nagbabasa, hindi nakakaunawa. Tapos magsasalita sila, yung mga bagay na sinasabi nila ay kasinungalingan, ay parurusahan ng mga taong hindi nakakaunawa. Kaya narito yung channel, bibigyan kayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Kaya alamin natin na si Kristo yung manlalalang, siya din po ang lumikha ng mundo, maging tao, nilikha din niya. Bago sasabihin niya mandaraya, okay, patunayan natin sa kasulatan, basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin, basahin natin Hebreo chapter 1 verse 8. Basahin natin. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos nung Ama tungkol sa kanyang anak, si Kristo Jesus. Para tandaan ninyo, no? Pag kayo nagbabasa, uunawain ninyo yung binabasa. Kaya nga, binibigyan ko agad, ini-emphasize ko para madali agad ninyong maintindihan. Ulitin ko po, no? Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos Ama, tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Ama, o Diyos. Diyos din po ang tawag sa kanyang anak, nung Ama. Ito ang sinasabi ng Ama, o Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghari mo'y makatuwiran. O di ba? Kaya makatuwiran po ang ating Panginoong Kristo. Idinideklara ng Ama na kanyang anak
ay mayroon pong pagka-Diyos. Iyan ang dapat niyong malaman. Isa pa, tuloy pa natin sa 9. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinumihan mo ang gumagawa ng masama. Tandaan mo, kapatid, at doon sa nagtatanong, kinalulugdan pala yung gumagawa ng matuwid at kinakamuhi naman yung gumagawa ng masama. Kaya yung ginagawa ng ating nagtatanong ginagawang kasinungalingan yung Panginoong Hesus. Ano ba ang sabi niya, no? Mandaraya at diablo daw. Naku po, darating ang paghuhukom. Yan sinasabi mo, malapit ang paghuhukom. Aba, may pagkakataon pang pagsisihan mo yan hanggat buhay ka. Kasi yung judgment ng kaluluwa, siya po ang hahatol sa iyo, yung salitang Jesus. Mamaya ipapakita ko sa iyo. Hahatulan ka niyan. Huwag mo sasabihin diablo at satanas at mandaraya yan. Ha? At ikaw pag nahatulan, wala kang magagawa kahit anong gawin mong pagsisisi. Kaya ngayon pa lang, kaibigan, pagsisihan mo itong sinabi mo. Ituloy natin yung ating pinag-aaralan. Ano pa? Para makilala natin si Jesus ay anak ng Diyos, ay mayroon pong pagka-Diyos. Uulitin ko po to. Itong ating binabasa. Kinulagdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinakamuyan mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos. Malinaw naman po diyan. Sinong pumili sa ating Panginoon Kristo? Yung Diyos Ama. Kaya nga tinatawag ng Diyos Ama doon sa kanyang anak, Diyos. Amen? At binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Ituloy pa natin sa verse 10 para mas maintindihan pa natin. At sinabi pa niya sa kanyang anak, o tandaan po ha, at sinabi po ng Ama sa kanyang anak, para maideklara at malaman natin, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. O di ba't malinaw? Siya po ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Tandaan mo, pag sinabing lumikha siya ng mundo, lahat ng laman ng mundo, tao, hayop, halaman, ay di ba ang Panginoong Hesus ang manlilikha? Baka sabihin mo, wala naman, nakasulat ang Panginoong Hesus. Mamaya papakita ko sa iyo. Ang Panginoong Hesus ang gumawa at lumikha sa atin. Pakikita ko sa'yo. Kasi para maunawaan mo, sayang nga yung kaluluwa mo. Kasi pag hindi mo naintindihan at naunawaan, ikapapahamak ng kaluluwa mo dahil panghabang buhay yon. Habang buhay kang parurusahan ng Diyos at ikaw ay makakaranas ng galit at puot ng Diyos, maranasan mo yung paghihirap ng iyong kaluluwa kapag napahamak yan. Wala nang alisan doon. Kaya hangga't may panahon pa, pagsisihan mo na, kaibigan, ano, kung sino ka man. Dahil sa tanong na ito, marami ang mapapahamak kung maraming maniniwala sa iyo. Pero kung maiintindihan nila itong paliwanag natin, sa halip maniwala sa iyo, maniwala sa mensahe ni Kristo. Bilang ako naman ay nagpapaliwanag, pinapaunawa ko sa inyo dahil binabasa ko sa kasulatan. Balikan natin itong ating pinag-aaralan. Ano po? Nang sa ganoon, makilala natin yung anak. Siya po ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Amen? Kaya kung babalikan natin yung Genesis chapter 1, verse 2, di ba't napakalinaw naman po ang sinasabi doon? Ano? Balikan natin. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Si Kristo po yan. Kaya kung babalikan natin yung 1:1, ito, nasa verse 2 na tayo. Di ba't ang sinasabi natin siya ang lumikha ng langit at ng lupa? Yan o. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So malinaw naman po dito sa mga nakasulat. Hebreo 1, yan po. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghari mo'y makatuwiran. Ituloy pa natin. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinakamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay mo sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. So malinaw po dito,
Yung Genesis 1:1, yan po ay kasama ng Ama sa paglikha. Magkasama po yan sa paglikha. Ang mag-ama po, magkatulong sa paglalang ng lahat ng bagay. Kaya huwag mo sasabihin ang ating Panginoong Kristo ay mandaraya. Ang mandaraya ay yung dyablo. Isang anghel din po yun na nilalang yun ng Diyos na kung saan ay nagmataas. Para ipakita ko po sa inyo, no, yung sinusulat ni Propeta Isaias para maintindihan natin. Basahin natin. Ito po, basahin natin sa aklat ni Isaias. Ito po yung sulat niya para maintindihan natin. 14:11. Ngayong patay ka na, wala ka ng kapangyarihan at wala na rin ang mga tugtugan ng mga alpa para parangalan ka. Uod na higaan at kumot mo. Tuloy pa natin. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Binagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Yan po, nagpasuko ng mga bansa, ibig sabihin, nandaya. Yan pala yung si Satanas o Diablo, na isang anghel ng Diyos na kung saan ay sumuway sa mga pamaran at utos ng Diyos. Bakit? Ito po ang kanyang naging kalalagayan. Nagmataas siya sa Diyos. Basahin natin sa 13. Sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Nakita po ninyo? Gusto niyang makipantay sa Diyos at makiupo doon sa trono. Ano? Ayan. Ano nangyari sa kanya? Ito pa, ang sabi pa niya, no? Aakit ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Yun. Gusto niya maging kagaya ng Diyos. Gusto niya makipantay sa Diyos. Ay, hindi po pwede. Ang ama at ang anak lang po diyan ang maghahari. Sapagkat ang ama at ang anak ang lumalang ng lahat ng mga bagay magkasama sa paglalang. Kaya kung tayo magmamataas tulad ng isang nilalang na ito, no? Ano nangyari sa kanya? Ito po, ituloy natin. Pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay sa pinakamalalim na hukay. Iyan po ang nangyari sa Diablo o Satanas na nandaya sa sanlibutan. Kaya kaibigan, huwag natin pong pangungunahan ng Diyos. Alam niyo po, kapag hindi natin sinampalatayanan yung anak ng Diyos, anong sinasabi ng kasulatan? Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Yan po. Kaya nga kapatid, kapag hindi mo kikilalanin ang Panginoong Hesus, tulad dito sa iyong mga ibinibigay na komento, no? Parurusahan ka. Yung huwad, yung hindi kumikilala kay Jesus. Ayaw kilalanin, ano? O ito pa, para makita mo pa, no? Pag hindi mo sinampalatayanan ang ating Panginoong Kristo, ito pa ang sabi sa kasulatan. Balikan natin yung 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Yan. Kaya kung sasampalataya ka, kaibigan, no? Hindi ka parurusahan. Sapagkat may pagkakataon ka pang maligtas, ano? Kaya yung mga pananalita mo, ay huwag mong bibigyan ng kasinungalingan, ano? Kasi kung hindi ka pa sasampalataya, may hatol na eh. Ngayon pa lang may hatol na sa iyo kung dumating man ang Panginoon, kung hindi ka mamamatay, ano? Kasi kung mamatay ka, ay lalo na. Kasi hindi ka nakahingi ng tawad. Kaya hanggat may pagkakataon tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kasi itong sinasabi mo, no, hindi mo pa kinikilala ang Panginoon Kristo, binibigyan po ng kasalangalingan. Ano sinasabi ng kasulatan? Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Yan, may hatol na. Kaya yung hatol na yan, nakaantabay na sa iyo. At darating yung paghukom. Ito, sasabihin ko sa iyo, may paghukom. Uulitin ko talatang ito para maintindihan mo, no? Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Tandaan mo, sumampalataya ka na para hindi ka maparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Yan.
Kapag hindi ka panasampalataya, nakaambang na ang hatol sa iyo dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, which is sa ating Panginoong Hesus. Yan, dapat mo makilala, yung Panginoong Hesus. Amen? Kasi dito sa tanong mo, ayaw mong kilalanin si Jesus. Kinikilala mo siya ay diablo at mandaraya ng salibutan. Naku po, nadaya ka. Nadaya ka ng salibutan. Ito dahil hindi ka sumasampalataya. Ito, kasama ka dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, Efeso, chapter 2. Basahin natin, ano? Nung una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa pagsuway ninyo at mga kasalanan. Bakit? Tuloy natin sa verse 2. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Ayan. Kung hindi ka pala kumikilala kay Kristo, hindi ka sumusunod. Yan. Di ba? Yan ang sinasabi mo. Yan. Yan ang bagay sa iyo kasi ayaw mong sumunod. Bakit bagay sa iyo? Kasi nga, nagpadala ka sa espiritong kumikilos. Ang kumikilos sa iyong puso ay yung espiritong naghahari sa mundo. Sino yun? Si Satanas. Dahil ayaw niyong sumunod kay Kristo. Sapagat si Kristo ay may pagka-Diyos. Ito ang sasabihin ko sa iyo, no? Yung sinasabi mong malapit na ang judgment ng kaluluwa. Sino ba yung hahatol ng ating kaluluwa? Di ba't si Kristo? Basahin natin. Yung salitang Jesus na yan, siya hindi po ang hahatol. Hindi mo ba nakikilala? Basahin natin para maintindihan mo. May pag-asa ka pa, kaibigan. Kaya binibigyan kita ng pangunawang spiritual. Pero kung hindi mo kayang unawain, ay bahala ka. Pagsisisihan mo yan ng mga bagay na hindi mo naunawaan. So basahin natin sa kasulatan ng ating Panginoong Kristo ang hahatol sa mga kaluluwang hindi sumusunod sa Diyos. Basahin natin. Dito pa rin po sa mga sulat ni Apostol Pablo, ikalawang Korinto 5:10, sapagkat haharap lahat tayo kay Kristo. Yan. Yung Kristo, si Jesus po yung tinutukoy dyan. Para hatulan. Yan. Ay sige, hindi mo pala kinikilala si Kristo? Siya rin pala ang hahatol sa lahat. Haharap tayong lahat. O di ba? Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. O di ba? Kung nabubuhay ka pa at kinamatayan mo yung maling paniniwala at pananampalataya, yan, haharap ka sa hukuman ni Kristo. Tatanggapin mo yung nararapat na kabayaran. Kung hindi ka kumikilala kay Kristo, yun ang sinasabi ko sa inyo, parurusahan. Hindi ka sumampalataya, di ba't ito'y nabanggit natin sa Juan, chapter 3, verse 18? Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, malinaw po ba sa iyo? Iyan ang dapat mong malaman, kaibigan. Lahat po tayo ay harap sa hukuman ni Kristo para parusahan. Kung gumawa ka ng mabuti, may gagantimpalahan ka ng buhay na walang hanggan. Kapag gumawa ka ng masama, anong parusa? Doon sa asopre, sa lawang apoy na hindi mamamatay. Kaya nga, mag-ingat po tayo sa ating pong pananampalataya. Baka mali ang sinasamahan mo, kapatid. Ano? Kaibigan, makamali na rin ang iyong sinasamahang grupo na pananampalataya, ikapapahamak mo. Pero narito yung channel para ipanawa sa inyo nilalaman ng kasulatan para mabigyan kayo ng kaunawaan, kaalaman at karunungan mula sa Diyos para hindi tayo madaya. Okay na po ba yon? So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway nadagdagan muli ang ating kaalaman, karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos. Please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po at ibalik natin sa Diyos Ama ang kapangyarihan, kagalakan, kapurihan at maging sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.